Para sa record lang, paki-state ng buong pangalan at anong ginagawa niyo sa Tunay na pangalan, Maria Reyna Boro Magbanwa, guro sa Universidad ng Pilipinas, Cosmanos. Ano yung pinakamagang naalala mo sa Mindoro? Fourth year or third year high school ako noon. Sumama ako sa kapatid kong babae na nag-aaral sa UP Manila. Kasi may rally. Tapos ang eskwelahan ko ay sa UPIS. Katabi lang ng UP Diliman. So yung mga issues ng Diliman College nakakarating hanggang amin kasi pumupunta ang UPSCA sa amin eh. Oo, tugon, pero UPSCA ang dala nila. So syempre pag high school ka, appealing sa'yo yung mga church, ganon. So nakarating yun, nakakarating hanggang sa amin. Kaya nung minsan may rally doon, at sabi ng ate ko nga may rally, nagpumilit naman akong sumama. So hindi ko matandaan kung third year o fourth year high school ako noon. Nagkaroon ng dispersal doon. Yun ang una kong dispersal. Ano yung na-witness sa'yo sa dispersal? Na water cannon sila. Ako naman isampid lang. So nabasa, doon unang nawala ang tsinelas ko nung panahon na yon. At tumakbo kami sa isang restaurant kasama yung kapatid ko na babae. Yun yung unang-una. Hindi ko alam kung ano yung issue. Kasi high school eh. Paano kayo nakauwi? Nag-group ulit yung mga taga-UP Manila. So, sumabay lang ako sa ate ko hanggang makapunta muna ng UP Manila bago umuwi. Kasi, hindi kami pwedeng uuwi ng gano'n ang itsura. So, nag-ayos mo? Nag-ayos mo na. Hindi na kami nakapagpalit, wala kaming dalang palit eh. Nagpatuyo lang ng konti, naghanap ng mabibilhan ng tsinelas. Yung unang punta niya sa Mindoro mo, ano yung impression niyo doon sa lugar? Nung nandun na kayo? Impression sa lugar, masaya. Maraming tao, kasi nga parang fiesta. Tapos nga high school ako, so hindi ko concern kung ano ang issue. Ang concern ko ay parang adventure ito. Yun, masaya ang feeling ko. Kahit siguro nung nag-disperse na, natatakot ka, pero may feeling ka na masaya eh. Parang ang adventure dating sa akin. So, nung nakauwi na kayo, ano mga sumunod na pangyayari? Nasundan ba yun? College na. College na. Nung nasundan yun, college na. Kasi, doon hindi nalaman ng magulang namin yon, hindi na ako uli nagkaroon ng pagkakataong makasama ka sa rally. So, ang sunod yun, college na. Mga anong taon ito? Yung alin? Yung College. Anong high school ka? Anong high school? 86. Pero 85. Tapos, nung pumasok ka na sa Oleyo, bakit ka napunta ulit sa amin doon? Dahil sa org, sa SAPUL, applicant ako noon kasi freshman pa ako eh. Siyempre, pag applicant ka, gusto mo mataas yung points mo para pumasa ka doon sa application mo. So kasama kami sa rally. Ako, particular na aplikante noon, sumama sa rally. Siguro kasi nga, medyo nung high school, medyo mulat ng kaunti. Dahil kapitbahay lang nga ang Diliman eh. So, dahil sa org, yun isa, tsaka dahil sa issues nung panahon na yun. Nung college ako, medyo alam ko na ang issue nung sumali ako doon sa ikalawang rally ko. Ano yung naalala nung Ang issue namin doon, US bases na. Yan na yung panahon na mainit kung i-extend o papaalisin ang bases. So, ang rally namin madalas kung hindi sa Mindiola, sa US Embassy. Paano, naalala niyo ba? Paano ino-organisa yung mga rally nito? Kasi ang naaalala ko noon ay may magsasalita sa AS Lobby at kadalasan yun si David Celdran kasi siya yung USC chair noon. Si Miro Kimbo o kaya si Mike Defensor. Sila yung mga star nung panahon na yun tsaka si Bongbong Olan. May magsasalita sa AS bago aakyat kami sa org namin, mag-uusap kami, sinong gustong sumama, ganyan, gagawa kami ng aming mga banners. Tapos may laging nakaantabay na ng mga bus.
So, Sinong USC siguro USC palagi ko nag-aayos ng bus. Tapos sasakay na kami doon sa bus. May mga ilang pagkakataong ganon, organisado. May mga pagkakataon na kanya-kanyang punta. No? May politikahan din kasi. Halimbawa, yung org namin, yung SAPUL, nung panahon na yon ay pluralismo ang pinaiiral. Hindi dominated ng sa masa eh. MD line yon. Minority kami na MD doon sa SAPUL. So pag may mga ganong politikahan, nag-jeep na lang kami. Hindi kami sumasama sa bulk ng student movement ng sa masa. Yung mga kasama nyo sa mga pagkilos na ito, ano yung sincere yung mga natatandaan nyo? Kasi galing sa UP, tapos pupunta na doon. Mga orgmates. Hindi ko nga matandaan kung kasama ko si Tess dyan eh. Kasi ako applicant, parang siya ang ninang ko eh. Hindi ko matandaan kung kasama ko siya. Mga miyembro ng SAPUL, mga miyembro ng ISA. Hindi ISA, yung Independent Socialist Group. Sila Randy David at yung mga bata pa. Yung student group nun. Ngayon, pag galing sa Diliman, saan usually yung point of assembly? Yung mga malalaking rally? Liwasan, yun madalas. Pero kung particular sa Mindiola, ang naaalala ko, dumidiretso na kami sa Mindiola eh. Bus, diretso na doon na kami. May ilang pagkakataon sa liwasan, pagka papuntang embassy, sa liwasan madalas. So, nandun na kayo sa liwasan o sa Mindiola, hindi na lamang kayo yung mga nandun participant. Sino-sino yung mga naaalala mo? Anong mga klaseng tao yung nakasama? Karamihan estudyante. Kasi nung panahon namin, ang issue nga, hindi lupa, bases. So, ang kasama namin, mga taga-Saintsco, UST. Yung mga taga doon din. Oo, San Sebastian, UE. Puro estudyante ang sektor na lagi namin kasama. Very seldom yatang nakasama ako sa rally na may magsasaka. Puro estudyante. Anong dynamics sa rally? Pag puro estudyante, anong nangyayari? Ano ba na yung dynamics? Parang Kailangan ba lumulutang yung eskwelahan mo o paano? nakikita sa itsura eh. Kaya lumulutang yung eskwelahan. Halimbawa, sa Saintsco, halimbawa, sumasama sila, no? Nung panahon na yun, nakakatuwa, no? Sumasama sila. Kasi syempre, iisipin mo, Saintsco yan. Sumasama sila, naka-uniform sila, naka-stiletto sila. Kaya nung minsan nagkaroon ng dispersal, sila talaga yung unang mga nabiktima kasi hindi sila makatakbo eh, naka-stiletto. So, grupo-grupo din. Kung taga-UE, isang bulko noon, UE, San Sebastian. Pero ang alam kong malakas na sumasama sa amin nung panahon na yun, Saintsco, tsaka UE. Madalas nakasama ng UE. Sa ganung rally, nandun kayo sa Mindiola, ano nang nangyayari? Nandun na kayo. So ano nang susunod na gagawin? May maraming nagtatalumpati, maraming mga kultura, kumakanta, ganun. Pero kasi kung minsan, malayo no, yung talumpati, within the group, kasi mainit yung araw, tapos matagal kang nandun, nakatayo, nakaupo. Nagugrupo-grupo din, within the big group. Nagugrupo-grupo din kami, tapos nag-uusap din kami doon, sa loob ng grupo. Minsan hindi na audible eh. So, nag-uusap-usap ng gano'n. Naalala ko nga may picture pa nga ako na nakaupo kami sa gilid yung, ano bang tawag mo doon sa kalsada? Sidewalk, nakaupo kami doon. Tapos nakikinig kami sa isa ding kapwa-estudyante na nagpapaliwanag. Ganon ang ginagawa. Nagchichismisan, kung minsan, nang hindi tungkol sa issue. Yung mga nagsasalita o mga namumuno sa mga rally dito, kakilala niyo ba sila or talagang mga established na leader na sila? May malalaking tao, yung talagang mga malalaking organisasyon katulad ng KMP o kung may mga magsasakang kasama no sa KMU ganon. Pagka
estudyante ng UP, kilalang nagsasalita. Kasi usually head ng USC o head ng mga orbs, CNS, yun ang mga sikat noon Third World Studies, Socialist Circle, SAPU. So, kilala mo yung mga nagsasalita. Sa hanay ng estudyante. Minsan, na-mesmerize kami pag may malaking tao. Siya pala si Tadeo. Siya pala si Crispin Beltran. Mga Ano yung reaction ng mga tao? Okay, halimbawa, mga anong oras kayo dumarating sa Mindoro? isang tanghaling tapat. Tanghaling tapat. Oo, mga 3:00, ganyan. Mga ganong oras Anong dumadating. ginagawa ng mga tao? Nandun na kayo. Sino mga tao yung mga sasama sa Hindi, rally? yung mga taga doon. Bystanders? mismo. Oo. Nagtitinda. Madaming bukas na tindahan. Oo. Naaalala ko yun hindi kami kinukulang ng iinumin. Kung may pera ka lang din pambili. Maraming bukas na tindahan. May mga nagtitinda ng fishball, kung ano-ano. Maraming tao na masaya nga parang fiesta. Huwag lang magkakagulo. Ano yung natatandaan niyo? Ito, yung last time, high school pa kayo nung nagka-dispersal. Itong college na kayo, sa pagkakaalala niyo, ilang ulit kayo na-disperse ng may bumbero? Ako may bumbero nung college kung di 2, 3. Pero hindi lahat yun sa Mindiola. Yung iba, yung ilan doon ay sa US Embassy. Sa Mindoro, na-tear gas ba kayo? Na-tear gas kami doon, na water cannon din kami, na pillbox din kami doon. Na-pillbox kayo? Oo. Bakit kayo? Yung binabato, Oo. binabato. Oo. Yung kasama kong maliit, si Ricky, maliit. Kasi siya yung naaalala ko. Late kasi kami dumating, palaging late nga ang sapul dala ng, ang bulko sa masa. So parang kami ay humahabol lang. Yung maliit na ND group sa sapul, sumusunod. So, nandito yung si Ricky, may nagbato ng pillbox napamaan siya sa paa, kasi nakatsinelas lang yata siya, kaya nagsugat yung paa niya. Hindi ko yun makalimutan na nagdugo talaga yung paa niya So yung pillbox, tapos yung may mga ilang tapo na ng pillbox. Hindi ko alam sa labas siguro. I would want to believe, galing yun sa mga bystanders actually. Oo, tama, sa mga bystanders. Naaalala ko may isang mama doon na pinag-uusapan na namin kung sino siya Bakit? Pagala-gala sa gilid ng rally. Though hindi namin nakita kung siya talaga ang nagbato. So pinaghihinalaan na lang. Karoon ng ilang pagbato ng pillbox, so nagkagulo kasi marami nasaktan. Yun na, nagka-tear gas na, tapos water cannon na. Nasaan kayo kung yung kahabaan ng recto? Nasa may saan kayo? Hindi ko alam kung ano yun pero nasa dulo kami. Sa likod? Sa buong haba ng rally, bandang dulo kami. Bandang likod. Kami yung unang tinamaan nun. Kaya most probably nanggaling yung pillbox sa mga bystanders. So, sa likod. Yun yung isa na sa Mendiola nangyari. Ano nangyari doon sa kaibigan? Yun na nga, nasugat siya. Tapos nagkagulo na, nagtapunan na. May body system. Ang inaalala ko yung body ko. Kasi yung body ko payat. Payat siya na medyo mabagal tumakbo. So yun, nagkagulo. Hindi ko na nalaman kung saan siya napunta. Kaming dalawa, nagpilit magsama, pero nagkahiwalay din kami eventually. Tapos gulo na, takbuhan na. May mga nakasakay sa, parang yung jeep. Hindi yung jeep na pang pasahero, yung buggy, yung walang takip yung bubong. Yun yung hindi ko makalimutan na habang tumatakbo kasi masakit ang mata mo, no? Naghahanap ka ng tubig na mapupunas mo sana sa mukha mo, which actually hindi tama, pero yun ang immediate mo So nagtatakbo, may nasalubong akong hindi ko siya kilala na ewan ko kung anong nangyari sa kanya pero nakadapa siya sa lupa. So hinila ko siya. Tapos nung nagtatakbuhan pa, may isa pa, alam ko naging singer na nga yun ng isang banda, yung isa pang paisigman yun siya. Isa pang, dalawa silang lalaking hawak ko, kasi ako yung medyo hindi naapektuhan. Nung papatakbo kami, napaupo kami at may dumaan na jeep, no? Yun nga, at may nagda-drive na militar at may nakatayong militar na nakatutok sa amin ng Armalite, sa amin 3. At ang sabi niya hala, sige, takbo. Ang tatapang nyo, ha? Hindi ko makalimutan yun kasi talagang parang hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi Armalite yung nakatutok sa'yo Tapos, eventually, umalis din naman sila.
Gumalaw ba kayo? Hindi, estatwa lang akong gano'n. Ewan ko yung dalawa, pero estatwa lang ako. Tapos, umalis na din yung Ano yung militar. naramdaman niyo nung sinabing, sige, takbo? Ay, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung tatakbo pa ako o nakatingin lang ako sa kanya. Blackout eh, wala. Kasi parang mamamatay na ako. Nakatutok sa'yo ang Armalite eh. So parang iniisip ko, ito na ang katapusan ko. Wala akong alam. Natakot ako after. Pero yung immediate, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Wala. Pagkatapos mangyari yun, anong ginawa niyo dun? Anong ginawa niyo tatlo? Hindi ko na matandaan kung ilang minuto pa kaming natulala doon. Nagkakagulo pa yung mga tao. So finally, may nagbigay sa amin ng tubig at may tindahan na nagbukas. Pinapasok kami doon, naghilamos ng konti. Nung nahimasmasan na, hindi ko matandaan kung saang eskwela kami nagtagpo-tagpo ulit eh. Pero along recto rin. Along recto rin. Kung hindi sentro eskolar, o basta eskwelahan ng mga babae, sentro eskolar lang naman yata. Ang maraming babae doon. Sa dulo. Oo. Pero malapit na sa Malacanang. Oo. Hindi ko matandaan kung sentro eskolar. Malayo ba doon ang sales ko? Malayo, ano? Oo, Basta kabilang isang dulo. eskwelahan yun na doon kami nagtagpo-tagpo. Maramang si yung... So, nandun yung mga may sugat, nandun lahat. Doon na. Pero ako, ang naalala ko noon, hinanap ko yung mga kasama ko, tapos umuwi na kami. Hindi na kami nakipag grupo pa ulit after doon sa school. Itong rallying itong kinento mo na may mga pulis at militar, at may tear gas, may ito ba ay may mga namatay dito sa... Wala naman. Wala naman. Ito ay dispersal na ang issue nyo ay base militar. Base militar, oo. At na-disperse kami. So, nakauwi kayo. Anong nararamdaman palagi pag pauwi na? After ng ganung dispersal. Ano ba? Ano ba yung word na elated ka? Hindi ba? Parang mataas ang adrenaline mo. Mataas ang adrenaline, nagkikwentuhan kayo sa jeep. Kahit na pinipigil nyo ang sarili nyo huwag magkwentuhan sa jeep kasi hindi dapat kayo ma-identify as part of that. Mataas ang adrenaline eh. Hanggang makadating ka na sa diliman at maggrupo na ulit kayo doon at mag-assess kayo, taas pa rin ang adrenaline. Yun ang pakiramdam talaga. Kahit kung nakikwento ko sa iyo ngayon, mataas ang adrenaline ko. Kasi nare-recall ko naaalala ko yung pakiramdam noon. Kayo, part kayo ng isang organisasyon, so magkakaroon ng assessment. Paano siya ginagawa? Madalas, right after, kung magkakatagpo-tagpo kayo pa ulit sa AS, nagkakaroon ng assessment agad. So, ano bang nangyari? Bakit kaya nagkaroon ng ganon? Anong pwede natin gawin sa susunod? Mga ganon. Ganon lang naman. Pero mas madalas yung kwentuhan. Anong napagkwentuhan? So, Yung nangyari. Ako nga ganito, natamaan si ganito ang nangyari sa akin. sa mga ganong pagkakataon, di nangyari na yun. Tapos, babalik na naman kayo ulit. May mga pagkakataon ba? May susunod na naman. May susunod na naman. Anong hinahandaan nyo na ba talaga yung sarili nyo? Oo, hinahanda. Natututo ka na. Nagdadala ka na ng tuwalyang basa. Nagdadala ka na ng kalamansi. Mga ganon. Tapos hindi ka naman nadi-disperse. No? Sa susunod na balik mo na, nahanda ka. Kasi kahit sa embassy, nung ma-disperse din kami doon, hindi kami din handa. Nung naghanda na kami, hindi na kami na-disperse. Pag tulad mo, natutukan mismo ng baril, anong naisip mo dun sa gumagawa nun? Doon sa mga nang-disperse? Immediate? Oo, immediate at ngayon, pag iniisip mo na ulit. O ngayon, pag inisip ko, syempre, feeling sa kanila, trigger happy, no? Na, paano bang sasabihin mo, kung papaisipin mo yung pakiramdam mo, galit ka sa kanila, syempre. Pero kung i-intellectualizein mo yun, isipin mo, kasi yung estado, kasi parte sila ng estado na dapat nilang protektahan. May mga ganun-ganun ka. Pero yung immediate, syempre, naiinis ka. Pero, ngayon na tinanong mo yan, parang hindi naman ako naiinis na yata. Parang, trabaho nila yun na protektahan yung dapat nilang protektahan at supposedly ang tingin nila sa amin ay mga nanggugulo sa peace and order.
Kaya, kahit nasabihin ko pang karapatan mong magpahayag, karapatan mo naman yun at hindi nila dapat gawin yun. Ano? Pero sa takbo ng mga pangyayari, sa ngayon ha, pag iniisip mo, syempre noon, galit ka talaga. So, mo mga demonyo. Sa ganun kalapit ng buntik mo ng pagkapahama, hindi mo ba siya nailalabas sa magulang, kapatid? Sa magulang hindi. Kasi muntik na ako masampal ng nanay ko nung nakitaan ako ng liberation sa ilalim ng kama. Definitely hindi sa magulang. Sa ate ko. Pero sa kuya ko hindi rin. Kasi yung ate ko nga ang nagmulat sa akin Hindi naman talaga, pero sa una ako nakasama sa kanya. So sa kanya nakikwento ko. Kung sa pamilya, sa kanya lang. Pero yung kumbaga yung pinaka-grupo na kung saan ito na ibabahagi, yung mga kasamahan sa... Oo, kasamahan sa org. Ngayon ba, pag nagkakatagpo-tagpo kayo, napagkikwentuhan pa rin itong mga bagay na to? Nung mga kasama noon, Mga kasama. parang hindi na masyado. Mas napapagkwentuhan na ang usaping pamilya. Hindi na masyadong nababalikan. Doon sa mga liban doon sa natutukan kayo ng baril, may iba pa ba ang mga talagang hindi niya makalimutan pangyayari sa mundo? Yun, wala. Sa Mindiola, noong mag-Mindiola massacre, pero hindi naman ako talaga naging bahagi. Kasi gabing-gabi na kami nung dumating. Alas 6 na yato, alas 7 ng basta gabi na kami. Ba't pa kayo pumunta? Ala, akala lang namin kung ano pang maaabutan doon o may mga grupo pa Hindi doon. niyo alam na may... Narinig na sa balita. Pero pupunta pa rin kami, baka may nagugrupo pa o sa liwasan. Pero ang tanda ko sa Mindiola kami bumaba. Wala naman na kaming inabot Mga Ano yung tsura ng bote, tsinelas, at kung ano-ano. Kahit yung mga bangkay, wala na rin kaming inabot. matao na ba yung lugar? May mga tao na rin, pero hindi pa rin maraming tao, maraming media nung panahon na yon. Pero wala na yung mga bangkay. Sinelas na lang bote at kung ano-anong mga kalat doon. Ano naisip mo? Nung nandun kayo sa lugar na yun, may mga namatay. Oo, narinig na namin Oo. So alam na namin na nagkagulong gano'n. So nang nakita mo siya, ito yung lugar mismo. Ito yung lugar, magulo, para talagang may nangyaring, parang, ano nang nangyari, parang ganon, so, parang, grabe ang nangyari, after kasi noon, sinunta namin kung nasaan kung nasa liwasan, kung konti na lang din ang inabot sa liwasan, after noon, nag-uwian na kami, kasi wala nang inabot, parang, may konting pagsisisi, on, my part, halimbawa, pagsisisi ba yung panghihinayang na, ay sayang, hindi ako kasama sa historic event na yon. Parang ganon. Yung pagpunta sa Mindiola, o magiging bahagi ng mga pagkilos doon, kailan mo lang siya naisip ulit? Pag nagle-lecture sa klase. Pagka nagle-lecture ako sa klase, kahit History 1, definitely. Sa PI, nababanggit. Minsan nababanggit ko din sa iba pang subjects. Basta may kwentuhan tungkol sa mga rallies, ganun. Naalala ko siya at hindi ko napipigilang maibahagi, ma-share sa mga estudyante. At hindi pa sila buhay Yan. Ano usually ang nakikwento mo sa kanila? Anong reaction? Yan ang nakikwento ko yung experience ko. Hindi lang sa Mindiola. Sa iba pang- Pati sa US Embassy kasi nga ang issue namin basis So, kinikwento ko yan. Tapos siguro, tulad ng ngayon, na hyperventilate, na mataas ang adrenaline mo. Tapos sasabihin nila sa'yo na, Ma'am, hindi pa kami buhay dyan. Ganun na kayo katanda. Mga ganyan, Ang lagi ko lang sa kanilang tinitis. Dahil history teacher naman ako, na-miss nyo yung isang bahagi na yan sa kasaysayan. Kwento na lang ang naririnig nyo, mga gano'n. Mukha naman attentive naman sila nakikinig naman sila. After nung mga pagsali mo noon, ng estudyante ka sa kolehiyo, may mga sumunod pa ba? Oo, dito na, teacher ako. May mga sumunod pang rallies.
Ano ba ang issue? Hindi ko na matandaan kung ano ang mga issue nun eh. Pero basis pa. Oo, basis pa. So, dito, kayo ay guru na pupunta doon. Anong tinatanong ba kayo? Nagkikwento kayo? Nagbibigyan ng instruction sa mga kasamang estudyante? Hindi eh. Pag pumupunta kami doon, teachers kami dito. Sama-sama kayo. Meron kami ditong binuong grupo. Ang pangalan ay Kaguro. Para hindi mahalata na kaguma yun. Pero Kaguro. Anong gusto Yun, sabihin? oo, yung underground kasi yung Kaguro eh. Kaguma. So, puro kami teachers na. Mga young faculty. Basis, Mendiola. Saka may ilan pa. Nitong huli, sino bang kasama kong pumunta sa Mendiola? Hindi ko matandaan kung kasama ko si Rina. Basta ang natagpuan ko sa Mendiola ay sila Ma'am Judy Tagiwalo, si Inday Ofreneo. Hindi ko matandaan kung anong issue. Pero teacher na ako dito noon. Mendiola yun. So, yun. Bumabalik ka doon. Habang lumilipas yung matawag, pabalik-balik ka. Wala ka bang particular na naiisip tuwing babalik sa lugar? Ang Mendiola kasi sa akin, bukod dun sa nangyaring dispersal na yun, ay, ano ba, para bang dapat akong natatakot ba ako sa lugar na yun? Hindi eh. Pag bumabalik ba ako doon, naisip ko na ito yung lugar na muntik na akong mamatay. Hindi eh. Para kasing nung panahon na nandoon ako, bukod sa, alam mo yung issue, piyesta ang dating sa akin noon eh, adventure. No, mainit pang dugo mo, bata ka, idealistic ka, no. Sa akin, hindi takot yung namamaya. Hindi ako takot mamatay noon. Ngayon, takot na ako mamatay. Noon, hindi. Kaya pag bumabalik ako doon, hindi ko nararamdaman yung feeling na gano'n, na nakakatakot ng Mendiola, na nagkaroon ng massacre dito. Walang ganong feeling sa akin. Sa ngayon, sa tingin nyo, bakit kinakailangan pumupunta pa rin ang tao sa Mendiola? Marami siyang simbolismo eh. Bakit doon nagrarally? Bakit Mendiola? Bakit Mendiola pa rin? Kasi symbolic siya eh. Maraming mga karanasan doon na isyong pinaglaban. Kung usapin ng isyu ng lupa. Ayan ang Malacanang eh. Katabi mo na eh. One bridge across na lang. So, direktang, supposedly parang symbolical na direktang inihahain mo sa presidente. Kung hindi kasi na tugunan sa Senado o sa Kongreso o kung kaninong departamento mo nilalatag yung iyong hinaing, ayaw ninyo, didiretso kami sa presidente. Iyan ang Malacanang. Very symbolical ang Mendiola. Kaya doon bumabalik ang mga tao. Pag tinitingnan mo yung Mendiola bilang balita sa TV, nakita mo lang siya sa TV, nabasa si Kami, may epekto pa ba siya sa Naalala mo yung mga days na nag-rally ka doon, na naging bahagi ka ng kasaysayan doon, nare-recall mo. Pero kung ako lang yung nanonood, nare-recall ko. Pero walang effort talaga, walang pagsisikap na isipin ulit, ba't ba punta pang mga tao dyan? Ngayon? Wala. Para sa akin, spontaneous eh. It is one of the few places na talagang pinagraralihan ng tao because those places are symbolical. So, wala sa aking effort. Ba't sila nandyan? Mendiola yan eh. Magtataka pa ako kung sa Luneta sila pumunta. Mag-iisip ako, bakit sila nasa Luneta? Ano to mga El Shaddai? Siyempre. Pero pag Mendiola, So, para sa'yo, yun talaga yung pinakasentro ng sa kaliwasan. Okay. Ayun na. Salamat. Maraming salamat.